Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo. At ngayon ay pag-uusapan natin, no, itong isang video mga kababayan na in-upload po dito sa channel ni Jason Eleazar TV. Okay, so puntahan nyo rin po sa Facebook yung kanyang channel, Jason Eleazar TV mga kababayan. At dito ay meron po silang ini-interview. Okay, so hindi natin alam kung kanino panig to, pero base po sa panonood ko dito sa video na to at i-share ko sa inyo at pag-usapan po natin, actually, yung sinasabi po dito ni tatay na ini-interview po, no, eh yan din yun palagi kong sinasabi. So nagulat nga ako kasi yung idea niya is parehas, no, halos doon sa mga sinasabi ko. Yung ini-explain ko, yung idea ko, no, doon sa nangyayari ngayon, especially sa pagkakahuli, no, dito sa dating Pangulong Duterte. Okay? At kung bakit nagkaganon, nagkagulo-gulo ngayon, no, yung sitwasyon natin, eh malalaman natin dito sa video na to. Alright? So, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay? So, tinatanong kasi dito kung pabor ba si tatay sa pagkakahuli, no, o pagpakadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Kayo, pabor pa po dyan? Pabor po ba kayo, no, sa pagdadala dito sa dating Pangulong Duterte sa ICC? At tingnan natin kung papabor din ba kayo dun sa sinasabi nung matanda dito ni tatay, no? So, sana panoorin nyo tong video na to mga babayan, no, hanggang matapos natin. Okay, so para makakuha ninyo yung konteksto, no, kung ano yung idea at kung ano yung sinasabi niya dito. Okay, so tara, let's go. Sangayon po kayo sa pag-aresto nila kay PRRD o hindi, sir? Bilang Pilipino, sir, sa opinion niyo po? Okay, so ang tanong niya rito, kung sang-ayon sa pagkakahuli kay FPRRD bilang Pilipino. Okay, so bilang Pilipino, hindi bilang foreigner, ha? Bilang Pilipino. Okay? Tama naman ginagawa ni Duterte noong araw sa droga. Ang problema ko lang, sa opinion ko ayaw niyang naging presidente na siya. Kung tumigil na sila sa kaka-atake kay Bongbong Marcos, bakit sana wala na siyang problema? Yun, exactly. No? Number one, punto dito mga kababayan. No? Ganyan din yung opinion ko noon, no, na sinasabi ko palagi. Sabi ni tatay dito, no, okay sa kanya yung ginagawang paglaban ng dating Pangulong Duterte, no, doon sa usapin ng droga. Okay, so kanya-kanya tayong opinion doon mga kababayan, no, sa usapin na yon. 'Di ba? Maraming papabor pero medyo sumobra nga lang, 'di ba? Makikita natin talagang sumobra at siguro hindi natin masasabi na lahat ng biktima na yon nandun sa punto na sila yung nagbebenta. Okay? So, meron din doon yung mga tao na nabiktima, no, na hindi naman nagbebenta pero mga gumagamit. Okay? Na sabi nga nung iba, sana pinagbigyan natin ng pangalawang buhay or pangalawang tsansa, no, na makapagbagong buhay. Which is nakita naman natin during those time, mga babayan, maraming nag-turn over ng sarili nila mismo, no, sa gobyerno para ma-rehabilitate. Diba? So sa ginawa na yun ng dating Pangulong Duterte, nagbigay lang siya ng sample sa mga ilang tao. Yun nga lang, no, medyo sumobra nga lang. Diba? Nakita natin yung laban na yun. At nag-implicate yun ng takot, no, doon sa mga tao na gumagawa ng mga bagay na yun, ng mga bisyo na yun. Diba? Marami tayong nakita nag-turnover ng kanilang sarili, which is good. Okay, so natakot sila, no, na baka mangyari sa kanila yung mga napapanood nila. Okay, hindi lang natin alam kung lahat ba yun, no, legit. Diba? Yun yung ron, yun yung nagiging issue natin ngayon, yun yung nagiging usapan. Okay, so yung isang punto niya dito na sinasabi ni tatay is eto. Bakit sana wala na siyang problema? Okay, so dapat hindi na siya, kung tapos na siya maging presidente, no, hindi na siya dapat nakialam dito sa bagong administrasyon. Okay, balik tayo sa umpisa. Campaign period, ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Diba? Binira na niya kagad.
no, ang ating Pangulong Marcos ngayon. 'Di ba? Binaliwala yan ang administrasyon. Binaliwala yan ng Pangulong Bongbong Marcos, yung banat sa kanya. 'Di ba? Doon nag-umpisa yung bangag-bangag eh. 'Di ba? Yung sinasabi nilang bangag-bangag, yung gumagamit daw, yung ganito, ganyan. Okay? So dapat alam niyang katandem ng anak niya, no, etong si Pangulong Bongbong Marcos, dapat hindi niya binira ng gayon. Okay, bakit? May idea. No, bakit may ganong bakit may ganong diskarte? Okay? Bakit may ganong diskarte? Hindi nyo ngayon maiiwasan na baka gusto nilang maupo ka agad, no, si VP Sara Duterte. Kung maalala ninyo, yung sinasabi ko nga, no, ganyan din yung ginawa nung time ng dating Pangulong Estrada. Ganyan din yung halos na nangyari. Okay, so sinampahan siya ng kaso sa kalagitnaan ng kanyang termino, no? Sino naupo? Yung vice. Ilang taon siya naupo? 9 years. 9 years ba kung di ako nagkakamali? 'Di ba? Si Gloria Macapagal Arroyo. So mahaba yung term niya. Mahaba yung termino niya. Nagets niyo yung punto, yung sinasabi ko rito. So siguro ganun din yung gusto nila mangyari, no? Destabilize agad si PBBM, mapatalsik sa pwesto at makaupo si VP Sara. Kung ano yung nasa likod nun, yung idea nun, hindi natin alam. No? So yung parang simpleng analysis lang, no, yung sinasabi natin dito, idea lang natin yan. Diba? Baga naiisip lang natin na baka ganito, baka ganyan ang gusto nilang mangyari. Pero eto mga kababayan, sinabi rito ni tatay. Diba? Na sana tumigil na sila noong umpisa pa lang. No, hinayaan na nila yung Pangulong Bongbong Marcos na gawin niya yung trabaho niya. Bakit? Eto yon. Yun lang naman eh. Ibig niyo sabihin, sir, nung natapos na yung pagka-presidente niya, dapat tumigil na siya ng pag-atake kay BBM? Hindi naman. Pabayaan mo na si BBM kasi Yon, pabayaan mo na si PBBM. Bakit? kanyang panahon na eh. Okay po. Di ba? Kanyang panahon na ni PBBM. Di ba? Okay po. Di ba? Para pabayaan mo na si BBM kasi kanyang panahon na eh. Kanyang panahon na. 'Di ba? At the same time, si VP Sara, yung anak niya, yung susunod din naman eh. 'Di ba? Vice President yung anak niya. Kung nagkaroon ng magandang relasyon yan, matapos nila yung 6 years, sino susunod? Si VP Sara pa rin. Nung pag tumakbo yan ng presidente, sigurado mananalo landslide yan. 'Di ba? Yun yung pangarap ng unity team eh. Ang sistema kasi, tutuloy nila, no, yung mga proyekto ng dating Pangulong Duterte, 6 years. Tumakbo si PBBM, 6 years. Tapos si VP Sara Duterte, 6 years ulit. No, so continuous, ang ganda na sana ng plano eh. 'Di ba? Kaya lang, ganito yung nangyayari ngayon. 'Di ba? So ano yung mensahe ni tatay? Eto yan. Okay po. Di ba? Para wala na. Kung tuloy-tuloy mo siyang atakihin, nahahamper yung pag-asenso ng bansa natin, nahaharang yung progreso ng bansa natin eh. Bakit nung siya ba ang presidente, may humarang ba sa kanya? Wala naman. Diba? Tama naman. Kung bibirahin mo ng bibirahin, babanatan nyo ng babanatan ang administrasyon, imbis na nakapokus siya doon sa gagawin niya, hindi. Diba? Nahahati yung atensyon. Imbis na nakapokus tayo sa proyekto, nakapokus tayo sa paggawa, sa pag-asenso, no? Pag-angat ng buhay ng mga Pilipino, pagtulong-tulungan natin, hindi gano'n na nangyayari. Diba? Binabanatan nila si PBBM. Anong nangyari doon sa isa? Siyempre, yan. Baga, mawawala yan sa focus doon sa dapat niyan gawin, sa dapat niyan trabaho. Kasi ginugulo ninyo eh. Diba? Ganon. Ganon yung nangyayari. Diba? Wala. Kaya kung yan tatanungin mo sa akin kung tama ba, may tama siyang ginawa para sa akin, pero mali yung tapos na ang termino niya, guguluhin pa rin niya ang pamamalakad ni President Marcos. Yun. Diba? Yun eh. Yung sinasabi natin. Diba? Same thing. Sa akin, siguro sa inyo, ganon din. May tama doon sa mga ginawa ni dating Pangulong Duterte, pero walang perpektong presidente. Tandaan ninyo yan. Walang perpektong presidente. May tama sa ginawa niya at meron din diyang siguradong mali. Diba? Ganun lang yun mga kababayan.
No, doon sa mga nanonood sa atin dyan na nasa kabilang parlor, sana maintindihan ninyo, no, kung ano talaga yung nangyayari at kung bakit nagkaganon. No, i-analyze ninyo, bakit ba nagkagulo? Bakit pa kami pumapanig dyan? Ano bang meron dyan? No, dahil ba sinusuportahan namin sila? Nandun na tayo, may sinusuportahan kayo. Pero i-analyze nyo rin, sino ba ang mahihirapan dito? O baka pag umupo yung mga Duterte, si BP Sara, pag umupo po yan, tumakbo yung presidente. Okay? Imposibleng walang babanat dyan. May bibira at bibira dyan. Kasi may mga tao talaga na hindi kontento. Diba? Lahat ng presidente hindi perpekto. May makikita kayong flaws. Diba? Ang tanging magagawa lang natin is tulungan, suportahan yung gobyerno. Ganun lang yun. Yan lang po. Sa ulitin po, naawa ko sa kanya kasi malaki din naman ang tinulong niya. Kaya lang, Nakakawa naman talaga yung matanda. Diba? Yung dating Pangulong Duterte. Dahil may naitulong pa rin naman talaga. Kaya lang, may mga mali pa rin. Diba? Agaya niyan, yung West Philippine Sea. Diba? Hindi gano'n natutukan. Hanggang nakapagtayo na ng mga artificial island yung mga Chinese dyan. Okay? Yung Pogo. Diba? Ang Pogo, ang aim niya makapag-provide ng mga trabaho sa Pilipino. Ano nangyari in the end? Nawala yung mga Pilipino sa umpisa lang nandun. Dumagsa ang Pogo. Sino ang mga trabahador? Puro Chinese. Diba? Yung idea kasi is magbigay tayo ng trabaho sa mga Pilipino. Diba? Sa mga call center, sa mga Pogo. Pero in the end, anong nangyari? Ibang bansa yung nakinabang. Hindi rin mga Pilipino. ang bigyan mo naman ang bagong presidente ng pagkakataon. Tama. Salamat po. Sir, Alam niyo yung mindset, 'di ba? Yung sinasabi natin. Ang sarap ang sarap isipin na gano'n na may mga ganitong tao. 'Di ba? Alam ko marami sa inyong may ganitong mindset din. Dahil itong mga bagay na to, nakita rin namin, naisip din namin to. No? At sigurado sa mga nanonood dito, naisip nyo rin yung mga bagay na yan. At doon sa mga sarado yung isipan, sana buksan ninyo. No? Panoorin ninyo, pakinggan ninyo itong mga vlog na to. bali, ang lalagay po namin is, agree po kayo doon sa pag-arrest. Eh kung yun ang kinakailangan, para tumigil siya. Diba? Ang ganda ng sagot. Diba? Hindi siya direct sumagot. No? Na oo o hindi. Ang binigay niya sagot is yung explanation. Diba? Marami nagtatanong sa akin, no? Pro Duterte ka ba? Pro BBM ka ba? No? Ang sagot ko, ano sagot ka sa kanila? Doon tayo sa tama. Pag tama, pag mali, doon tayo sa bayan, doon tayo sa Pilipinas, sa bansa tayo. No, wala tayong dapat panigan. Pag mali si PBBM, banatan. 'Di ba? Pag may mali, tirahin. Ganun lang 'yun, no? O i-expose natin kung may nakita tayong talagang maling-mali. 'Di ba? Hindi lang tayo umano sa gobyerno para sabihin na nakapanig tayo sa kabila. I-expose natin kung ano yung tama. 'Di ba? Ganun lang 'yon. So ito yung sagot ni Tatay. 'Di ba? Ano sabi niya? Kung yun yung tama. No, kung yun yung tamang gawin para manahimik lang. 'Di ba? O ano nangyari? Nanahimik sila ngayon. Kasi hangga't nandito nga naman, ano nangyayari? Hangga't nandito nga naman, no, marami silang birada, lalo ngayong campaign period, hindi matatapos. Hindi matatapos ang parinigan. 'Di ba? So yung tao nag-a-uproar, nagwawala ang tao. Yun tama naman yung sagot ni Tatay dito. Para sa akin naman, may basehan naman at tama naman. Ang pag-aresto, binigyan siya ng 1 taon na pagkakataon para explain yung ginawa. 6 months actually, no, hanggang September 23 yung susunod na hearing. 'Di ba? Yun yung sinasabi ni Tatay dito, yung sa ICC. Niya. At hindi naman si President Marcos ang may kagagawa niyan. Member tayo ng ICC, member tayo ng sumagot lang tayo sa Interpol. International Interpol. Agency. Ano nga yung Interpol. isang agency? International Criminal... Interpol. Interpol. Oo, hindi siya. Opo. Hindi po siya ang may pasimuno ng pag-aresto. Ang nag-file sa kanya si Trillanes. Exactly, yan yung sinasabi ko. Di ba?
Mag-isip nga kayo, sino ang nag-file ng kaso? Hindi si PBBM. Sa pool. Diba si Trillanes? Oh, sinabi ko na yan doon sa nakaraang vlog. Hindi si PBBM ang nagsampa ng kaso. Si Trillanes, mga babayan. Bakit kay PBBM kayo magagalit? Common sense. Di ba? Hindi siya. Oh. Oh, ano ang ating problema dyan? Hindi niya po pinapasok yung ICC. Dasal na lang natin na sana ay gumanda ang kanyang kalagayan doon, di naman siya magkasakit. Pangalawa, idasal natin yung bansa natin na magkaroon tayo ng katahimikan. Tama. So sir, okay lang po sa inyo na nahuli siya, no? Pero sa tanong ko po sir, gusto niyo po ba siya just in case na makabalik dito sa Pilipinas pa? Parang karapatan niya yun eh. Kung pakawalan siya ng ICC, bakit hindi? Karapatan. Basta't pro ako sa karapatan ng bawat Pilipino. Very well said po sir. Exactly. Di ba? Ganun tayo. Pakpakan natin si tatay. Ganun tayo sa karapatan ng bawat Pilipino. Okay? So, kung hinuli siya ron, di ba, dinala siya sa ICC, kung payagan siya makabalik, makauwi dito, mapawalang sala siya, well, that's it. Tapos. Di ba? Tanggapin natin kung ano nangyari. Kung hindi siya makabalik, well, yun yung naging desisyon eh. Oh. Yun, exactly. Yun din yung sinasabi ni tatay dito. At same thing na ini-explain ko rin. No, hindi nyo lang naaanuhan minsan, napipick up yung mga sinasabi ng ibang vloggers. Kasi minsan, sarado yung isip natin. No, sa mga nanonood. Nakapokus lang kayo no, doon sa gusto ninyong marinig. Diba? Yun yung palagi ko sinasabi. Intindihin ninyo kung ano yung nilalaman ng pinapanood ninyo. Huwag kayo mag-focus doon sa gusto nyo lang marinig. No, panoorin ninyo, intindihin ninyo. Diba? Kaya maraming nagko-comment dyan sa baba, natatawa na lang ako. Okay, so kayo, ano opinion ninyo dito? Ay, comment sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.